Okay, ngayon o natin, pansinin nyo ha, ito dalawang tester gamit natin, oh. Naka DC yan, lagay natin sa may 250. Nanyo, dito may pumapalo, oh. Dito steady, dito oh, meron talaga, oh. Tsaka parang isa lang yung pumapalo na relay. Puro tayo tag-tuaryo nito. Puro mga maninipis yung gawa natin ng amplifier. Nakatapos ko lang gumawa ng Trident iMix pala yun, iMix by Trident na CA4. Ngayon ito naman Ace na AC205N galing Bicol ito. Shoutout muna sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Galing Bicol, pinadala rito sa atin or dinala rito sa atin para ipagawa. Ito, kunting pinto muna tayo. Bagong bili nila ito. Bagong bili, order online. Ngayon pagdating sa kanila, nung tinesting, wala man lang daw ka-audio. Ayaw daw gumana or wala daw audio. Ngayon, dinala rito sa atin, wala nang power totally. Okay, wala nang power. Ito, makikita nyo, virgin pa siya, oh. Nakasilyo pa, yung tornilyo rito, hindi pa siya butas, oh. Then, kita naman sa itsura niya na bagong-bago pa talaga siya. Okay, ngayon may naka-plug na kanyan na AC cord, nakakabit sa may bulb natin. Tingnan nyo, wala talaga siya, oh. Kasi chinikap ko na to, eh. Wala siyang power. Okay. Ngayon, alamin natin based dun sa kwento nila kung bakit wala siyang audio, and then ngayon bakit wala na siyang power. Okay. Merong kwan dito yan, oh. Tanggalin muna natin to. Merong fuse to dito. Tingnan natin kung buo yung fuse nya or nasibak na. Sibak na yung fuse. Sibak yung fuse, oh. Okay. Tingnan natin to. Sibak yung fuse. Nasibak. Ngayon naglag pa. Palitan natin. Tapos try natin na i-plug ulit. Balik natin tong fuse or palitan natin. Tapos shoot natin. Ano to? Tama ba to? Okay, yan. Off muna natin. Yan, naka-off. Balik natin yung plug. Ngayon, nakabalik na siya. Switch on natin. Okay, shorted. Oh, may shorted. Alamin natin kung saan yung shorted yan. Transformer ba, diode ba, or power transistor. Okay, baklasin natin tong takip nya. Tinanggal ko na yung takip. Manglinis, oh. Wala man lang kabid-bide man dumi or alikabok, di ba? Kasi nga hindi pa nagamit ito. Ngayon, para malaman natin kung transformer ang problema or dito sa my board, ito yung kalasin natin. Yung min amp muna. Min amp. Bunutin na natin lahat ng supply. Kumbaga transformer na lang talaga ilulod natin. Okay? Ayan, naka-load na yun. Transformer na lang naiwan. Ngayon, on natin. Okay. Hindi siya nag-ilaw. Hindi, oh. Ibig sabihin, maaring goods yung transformer. Ngayon, balik natin yung maliliit na supply. Okay, balik ko yung maliliit na supply. 15 volts. Ayan, ito yung mataas na voltahe. Supply ng mataas na voltahe ay around sa 53053. Halos konti na lang, 737. Okay, un natin. Okay, nag-normal siya. Hindi na nag-short yung bulb natin. Meron na rin siyang display. Gumana yung fan. Ngayon, ito yung problema. Nasa min amp. Maaring masira na transistor dito. May sira na transistor. Tanong dyan kung saan banda. Channel 1 ba siya or channel 2? Okay? Ngayon, klasin natin tong board. Tapos troubleshoot natin. Klasin ko tong board. Ganyan ang pag step by step ng pag troubleshoot ng amplifier. Puputok yung easy line dito sa may likod. Maaring transformer or diode or dito sa may output.
Okay, sana nakapagbigay idea tayo agad. Nabaklas na natin yung board. Meron na naman akong ituturo sa inyo na simple trick kung paano malaman kung saan banda yung may shorted or may sira na power transistor. Okay, kung aling channel or saang channel. Eto guys, itong board na to, wala siyang fast recovery diode para malaman mo kung saan banda yung may shorted. Wala yan. Di katulad siya sa mga power amplifier, di ba? Wala siya. Wala kang makita ang fast recovery diode dyan. Okay? Ngayon, hindi na natin kailangan putulin yung or iangat yung bloke. Yung bloke na yan, oh. Ito lang, ito. Itong side na to is isang channel ito, channel 1 or channel 2, basta isang channel ito or isang side niya. Bali 3 pairs ang ginamit, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ngayon, itong side na to ay emitter ito. Emitter ito, papunta rito. Kasi lahat ng emitter magkakasama yan. Ito, papuntang speaker out yan. Yan, magkakasama yan sa isang side. Ito, emitter na to. Bloke yan, bloke. Ayan. Tapos, isang side naman, ito, bloke rin ito. Ito yung emitter side naman niya. Ito. Tapos magkakasama naman siya sa kabila, negative positive yan. Ito yung papuntang speaker niya. Ngayon, ang pinaka-diskarte dyan, ground to emitter. Ground to emitter. Ngayon, pakita ko sa inyo na maayos yan, para kahit pa paano makuha nyo yung diskarte ko, yung kung paano ko mag-troubleshoot ba. Ngayon, itong side na to, dito tayo sa taas. Ito, emitter niya to Ito, emitter niya to. Papunta siya dito, papunta rito. Okay, papunta rito. Dito, tatawid siya dito sa may out. Ngayon, ito yung common ground niya. Ito yung common ground. Yan, ground ito. Mapapansin nyo, ito sakit to. Sakit, papunta dito. Common ground. Kapasitor naman ito. Ngayon, testerin natin. Ground to emitter. Okay, hindi siya shorted. Walang short. Dapat walang short siya, ganyan, no? Okay. Ulit natin. Ground to emitter. Walang shorted. Ngayon, ito naman yung kabilang side naman. Sundan natin yung ground. Ito ground. Mula dito. Papunta siya dito. Okay, ito. Ito siya. Ground. Tapos, ito yung emitter naman na isang channel. Ito. Emitter ito. Papunta siya dito. Yan. Coil ito Tatawid dito. Ngayon, ground ito. Ground. O, ito na lang. Malapit naman Kita naman. Abot naman ng test prod natin Ito, ground to emitter. Emitter. Okay. May shorted dito. Yan. May shorted, di ba? Oh, ayan Di ba? Alam mo na. Ibig sabihin, ito yung side na may sira. Ngayon, ang alamin mo na lang dyan kung saan banda yung may sira. Diyan ka na ngayon magtatanggal ng mga bloke. Pwede mo na tanggalin yung bloke or pwede mo nang katingin yung paa ng emitter side. Okay? Yan. Sana nakapagbigay idea ulit tayo. Ngayon, magto-troubleshoot ako rito. Tingnan ko kung saan banda yung output na nasira. Dito na side na to, hindi natin madudukot yung paa ng transistor. Hindi natin madukot kasi nakaharang. Tanggal na lang natin yung bloke. Ayan, mga bloke yung tatlo. Dito na side, maluwag kasi dito sa bungad. Ayan, pinutol natin yung paa niya. Ang emitter guys, nasa bandang kanan yan kapag nakarap sa inyo yung transistor. Nasa kanan siya. Kapag nakaganito siya, ayan, kanan na side. Ayan, pinutol natin. Okay? Ngayon, meron ako nakitang sira. Ito, and then ito. Magkaharapan sila. Sana sa paulit-ulit natin na paggawa ng video ay may nakukuha kayong diskarte. Mostly power amplifier kasi madalang na lang yung intake natin Pero ito, nasa intake dito na kategorya. Ngayon, ito siya Ito, kabilaan may palo to. Pero kailangan hindi siya short. Okay? Yan, hindi siya shorted. Kasi pag shorted, ibig sabihin sira yan. Ito may palo talaga to dahil connected pa rin yung emitter. Okay? Kumbaga yung bloke lang inaat natin. Ito meron. Wala siyang short. Ito tingnan nyo, shorted to. Yan, ito confirm na sira ito. Okay, break rin natin. Naka-reverse. Shorted talaga. Dito, papalo pa rin to parehas kabilaan. Pero hindi siya short. Kasi may nakakonect na resistor pa dyan
Okay, ito yung ngayon hindi ka magsusukat dito sa may ilalim kasi pinutol mo yung paa. Dito ka mismo sa may transistor. Okay, no, sa transistor mismo tulad nito. Ayan, dito to. Okay, good siya. Tapos dito goods. Dito pala yung sira sa taas. Hindi pala siya harapan. Ayun, na shorted oh. Okay, ayun, reverse natin. Shorted talaga. Okay, ang sira niya ito, tapos sa gitna. Okay, ganyan pag diskarte, pag troubleshoot. Okay, tanggalin natin to, tapos tanggalin natin yung kabilang side. Natanggal na natin yung output na may sira. Ito and then ito. Ngayon, ito na magiging kalabasan ng tester. Pansinin nyo, ito na natin lagay para mas tutok yung tester natin. Dito ground tapos emitter. Tingnan nyo mangyari. Nawala na yung short, di ba? Wala na oh. Di ba? Kasi kabilang side pares oh. Di ba? Ganun ang diskarte sa pagta-trace ng kung saan banda yung may sira. Ngayon, papalitan natin yung output. Hindi na yung blue key, binalik ko na. Ito yung sira na output nyo. C5198 lang naman to. Focus. 5198 tapos A941. Hindi siya naka 5200 kasi. Okay, palitan natin ng kanyan output. Palitan na natin Ito, and then ito. Second hand lang yan, mga gamit na, mga bunot ba. Pero orig yan. Ayan. Tapos hindi ko pala na-check to. Hindi ko pala napakita sa inyo na talagang sira itong output. Haba lang kasing oras natin although pakita ko pa rin. Okay, ito. Short to. Yan, shorted. Tapos dito short din yan Okay, C5198 and then A941. Ngayon, balik natin to. Balik natin yung board tapos testing natin. Ibalik ko na yung board. Pansamantala, 2 tornilyo lang muna. Okay, ngayon on natin kung may shorted wala na Diba? Nakakabit na lahat yan Tingnan natin kung mag-relay. Ayun, magatik na relay. Meaning, goods na yun. Output lang sira dyan kasi wala naman nasunog na po na parts Ngayon, nag-relay yan. Maglagay tayo ng audio input tapos audio source. Nagpalit na tayo nagkabit na tayo ng speaker. Ayan. 2 speaker, 2 input. Isang bass, isang high ang nakakabit. Isang bass, isang mid high. Okay, yun natin. Wow. Kung may DC mukhang may problema pa. Ba't ganun? Tanggalin nga natin speaker. Hindi natin na-check pala kung may DC out or wala. Although nag-relay Teka lang double check na natin. Double check natin. Bakit ganun? Uy, sira na agad Naninira ng output Sira Pambira. Ibig sabihin, may sira na output na naman. Saan kayo banda yun? Pambihira na yan. Double check natin. Ba't ganun? Naklas natin yung board ulit. Pambira naninira. Ngayon, check natin ulit kung nasira na. Kung doon pa rin ang nasira. Kumpiyansa kasi tayo. Ito ground tapos emitter. May shorted pa rin dito pa rin. Dito pa rin na side. Ang tanong kung saan yung sinira niya. Ang dating gawi, pambihira na yan. Hindi maganda, lalong lumala. Lalong dumami yung sira. Ito siguro yung sabi ni Bossing na pagka-on pa lang wala nang power or may pumutok o baka may speaker. Nung may speaker saka nagka-problema. Ano kaya pinaka-issue nito? Naiwan na lang, tag-isang pares na lang. Ito, hindi nito na lang Sira na yung 4.
Dito nadagdagan yung sira niya. Bira na yan. Ngayon naging normal na naman to. Try natin balik yung supply tapos sukatan natin. Okay, bali ito, binalik ko yung supply. Then magsukat tayo ng bias. Tingnan natin. Ground to ito. May pumasok. Tapos dito sa kabila meron oh. Yun lang. Ba't ganun? Walang bias parehas. Okay. Pero may supply siya. Palaisip pa na. Silipin natin kung ano yung nadali. Wala siyang bias eh. Okay, balikan ko na lang kayo. Nanap-hanap ko pa yung pinakadahilan nito. Ang bira na yan. Sukatan natin, on natin. Kaya nag-relay. Tapos hindi ka na makita to. Dito meron meron namang bias eh. Tapos dito meron siya, mababa lang. Mababa yung bias nito normal mababa yung bias niya. Tapos dito mababa nga lang. Hindi pumabot ng hindi pumabot ng 0.25. Baba pala yung bias nito. Goods naman ba't ganun? Okay, lagyan natin ulit ng output to. Pambira na yun. Napalitan ko na lahat ng output. Kapagtataka naman kanina na dali yun. Ngayon, sukatan natin ng DC. Kung may DC o natin. Ayan, nag-relay. Ngayon ito siya. Ito ground tapos emitter. Ito to. Wala naman diba? Wala naman siya Tapos itong isa sa isang channel naman, ito ground ulit, tapos ito emitter to sa isang channel. Wala good naman Tapos yung bias niya ay mababa lang yung bias nito nasa 0.4 lang ay 0.24 lang Sadyang binabaan yata nila yung bias nito. Parehas pantay diba? Lagyan natin ng speaker ulit. Tingnan natin kung ano mangyari. Bago natin lagyan ng speaker, tester muna gagamitin natin. Tingnan natin kung may DC out or aling channel ang nagdi-DC out. Diba? Pag sinukatan natin, goods baka mamaya ang problema dito sa may relay section nya. Diba? Kasi relay section Okay, ngayon on natin. Pansinin nyo ito dalawang tester gamit natin naka DC yan. Lagay natin sa may 250. Nanyo dito may pumapalo dito steady dito meron talaga tsaka parang isa lang yung pumapalo na relay. Masama niyan kung sira yung isang relay niya. Mapalo Ibig sabihin itong side na to, itong side na to ang may DC out pag pumapalo. Parang relay niya nakakontak agad. Ngayon, baybayin natin kung saan papunta yan. Ito, binaklas naman natin ulit yung board. Itong side na to may problema Itong linya na to. Ngayon kung babaybayin mo siya, pangatlong butas. Pangatlo mula dito sa dulo. Ito and then dito. Okay, ito siya. Itong side na to. Ayan, ito siya. Dito siya pumasok. Ngayon, ito yung out ng ano ba? Ito yung out ng ginawa natin. Ito. Ngayon, ito yung relay niya. Ito relay niya. Ibig sabihin, sa kanya talaga ito. Ito yung in, ito yung out. Out to, papunta doon sa may DC na lumalabas kung sakaling i-on mo. Ngayon, testerin natin. Baka mamaya may kwan siya
may ano tawag yan, may connection ba, nakadikit na siya agad. Meron nga oh, di ba? Dapat tula to eh. Ito yung isa, itong isa yung good na nyo. Dapat walang palo yan, wala mo ng palo yan, hindi pa palo yan kasi hindi pa siya nag-relay. Ito yung supply nya, sana ito yung supply nya, ito and then ito supply yan. Ito sa may kabila, ito rin yung supply nya, ito and then ito. Ngayon dapat naka-off ito kasi hindi pa siya. Ngayon meron siya oh. Kaya pag on mo, malagabog agad yung speaker, yung sinisibak ng output. Dapat wala to. Yung kabila wala, pansinin nyo, sira yung relay, putik niyan. Diskarte na lang ito. Wala akong stock ng ganitong klaseng relay oh. Ubusan ako, hindi ako nakapag-order. 12 volts na 5 pin. Diskarte na lang. Ito yung kumuha tayo ng relay na sa mga 5 buto, sa mga selector nila. Tapos mas matibay pa to. Alam niyo kung bakit paano matibay? Yung switch nito pinagparallel natin kasi pang stereo ito eh. Kaya pinagparallel natin. Okay, tapos ginamper lang. Ito supply ito. Ito yung likod niya. Diskarte lang para saan tayo naging technician, di ba? Ito supply ito dito, tapos in, tapos ito out. Ganun din naman eh. Kukunik mo lang din siya naman dito. Kailangan magiging madiskarte ka kapag technician ka. Hindi porket ganitong ginawa natin is hindi na siya maganda o hindi na matibay. Medyo awkward lang siya tingnan, pero mas matibay na di hamak to compare dito. Kasi dalawang switch ang magkakasama nito, mas matibay pa siya. Okay? On ko. On natin. Pansinin nyo. Meron na siya oh. Diba? Dapat ganyan yan. Okay? Okay na. Diskarte lang ibabalik ko muna tong board na to, tapos testing natin lagyan ng speaker ulit. Balik na natin yung board pansamantala, 2 tornilyo lang. Tinutok natin ulit yung tester. Ngayon on natin. Makakain na tayo. Okay, nag-relay. And then wala na siya oh. Hindi na pumapalo-palo. Kabitan natin ng speaker para magkaalaman. Naglagay na tayo ulit ng speaker. Ayan, 2 speaker na naman to. Okay, naka-stereo. Balak ko mamaya dito, kapag itornilyo ko to, ilipat muna natin to. Lipat natin to nandito, tanggalin natin to, tapos dito natin lagay para matutukan ng hangin papunta doon. Okay? Sa ngayon, audio testing muna tayo. Kanina pag on lumalagabog agad yung speaker, tapos sinisibak niya yung output. Wala na, normal na. Yun lang, tingin ko factory defect ito. Nung nabili nila ni Bossing to, ganito talaga to, may issue talaga. Kasi hindi doon nila nagamit eh. Pag on daw sibak agad eh. Diba? Ngayon, channel 1. Yun oh. Channel B, channel 2. Okay na, goods na. Channel 1, channel 2. Yan, nagtataka ako bakit sabi ko sinibak niya yung output ko na nadagdagan pa. Imbis 2, nagiging 4. Diba? Kasi pag may speaker siya, tapos pag on mo may DC out agad, lalagapak siya. Kaya sisibakin yung output. Okay? Yan lang oh. Okay lang, kapag tawanan man yung ginagawa natin, wala, at least pinapakita natin, diba? Yung diskarte, diba? Paano kung nasa bukid kayo, wala kayong mabilan, anong gagawin nyo? Diskarte, diba? Ang importante gumagana, edi mas matibay pa ito. Okay? Ito, natornilyo na natin to. Tapos ito, nilipat natin yung fan. Yung fan na nandito, kinuha natin or nilipat natin dito. Para mas maganda yung flow ng cooling system nya. Yung flow ng hangin. Yung ito, na side, kumbaga, bubuga niya papunta dito. Tapos ito naman yung higop. Halos lahat ng gawa natin, ganong diskarte. Nilipat natin dito. Okay, naka 220 tayo. Naka 220 na, wala na yung bulb natin doon. Bahala ka dyan. Okay. Yan na. Play natin. Okay.
Makaka-copyright tayo. Sana nakapagbigay idea tayo kung paano yung diskarte sa ganito klaseng unit, di ba? Yung tulad niyan, pagto-troubleshoot, yung putok yung fuse, saan banda yung side na may sira na transistor, di ba? Tapos yun nga, yung sinisibak niyang transistor dahil may dahilan. Yung relay, naka-switch on agad. Okay, nakakontak siya agad. And then, naway, nakapagbigay idea tayo. At dahil lumabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa nakapag-subscribe dyan, oo, ikaw nanonood ngayon, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dyan, pakisubscribe ng YouTube channel natin. Pinutin mo yung subscribe, pinutin mo yung bell button sa gilid, tapos select all. Yan, pinutin mo lahat yan. Kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? Maraming salamat. God bless and then peace sa atin lahat.